Dalawa kaming magkapatid na naglalaban noon, ako si Heidi at ang kapatid kong si Mao. Sa tuwing may nagpapalaba, hindi lang kamay namin ang nagtatrabaho, kundi pati konsensya ko. Mahirap ang buhay namin sa Mindoro. Panganay ako sa 9 na magkakapatid, kaya kahit grade 5 lang ang natapos ko, kailangan kong kumayod. Ang nanay naming kasambahay, ang tatay naming karpintero. Dahil hindi sapat ang kita, napilitan akong maglaba sa mga tao sa paligid namin kahit bata pa ako. Doon halos nagsimula ang masama kong ugali, ang pagnanasa ko sa mga damit na hindi sa akin. Kapag may magagandang damit sa labahan, hindi ko mapigilang pagnasaan. Parang may boses na nag-uudyok sa akin na, kunin mo na, wala namang mawawala. Minsan suot ko ang mga nakukuha ko, pero sa loob lang ng bahay. Hindi ko iyon ginagamit sa labas upang hindi mahalata. Alam kong mali pero para sa akin, hindi naman pera ang ninanakaw ko, damit lang. Basta hindi halata, wala dapat kaso. Si Mao, kabaligtaran ko. Tahimik pero may paninindigan. Lagi niya akong pinipigilan. Huwag na, sabi niya palagi. Lagi niyang paalala na nakakahiya maging magnanakaw, lalo na kung simpleng damit lang naman. Pero sa paningin ko noon, dahil mahirap kami, wala kaming magagarang damit, kaya hindi niya ako naunawaan. Para sa akin, minsan sa buhay ko gusto ko ring maranasan magsuot ng magandang tela, yung hindi mukhang basahan. Isang araw, tinawag kami para maglaba sa isang mayamang pamilya. Habang hinihiwalay namin ang labahin, may nakita akong sandong maganda ang tela, malambot sa balat at mukhang mahal. Ang ganda ng kulay, sakto sa katawan ko. Hindi ko napigilang sukatin. Humarap si Mao sa akin at halos nagmamakaawa sa tono niya. Huwag na iyan, te. Mahalaga siguro iyan. Pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi naman sila pupunta sa bahay namin para hanapin yon. Hindi rin nila ako kilala kung sakali. Kaya pinagpilitan ko pa ring itago. Pag-uwi namin, may dala akong 4 na damit, bra at panty pa. Tuwang-tuwa ako, parang nag-shopping sa mall. Kahit pa sinabi ni Mao na mali, deadma lang ako. Iniisip ko, mga mayaman naman sila, kaya nilang bumili ng bago. Pero kaming mahihirap, kailan pa kami magkakaroon ng ganoong klaseng gamit? Lumipas ang mga araw, lalo akong naging marahas sa pangungupit ng damit. Hanggang dumating ang balita na may bubuksang laundry shop sa Ermita at naghahanap sila ng trabahador. Sumama kami ni Mao. Para sa akin, oportunidad iyon, hindi lang sa trabaho kundi sa pagkuha ng mas magagarang damit. Sa totoo lang, mas inisip ko pa ang mga damit kaysa sa trabaho mismo. Doon sa syudad, mas maraming mayayaman, mas maraming magandang damit. Nung unang araw sa shop, pinakita sa aming 4 kung paano gamitin ang washing machine at paano ang tamang proseso. Pero kahit bagong lugar, dala ko pa rin ang dating ugali. Habang nagtutupi, nag-aabang na naman ako ng mga pwedeng itago. Si Mao naman, lagi pa ring paalala ng paalala. Sa dami na naririnig kong sermon niya, minsan naiisip ko, baka nasobrahan siya sa kabutihan. Isang araw, may reklamo. Nawawala raw ang isang paboritong damit ng isang customer. Kulay asul daw na may borda. Kinabahan ako, dahil alam kong ako ang maihawak ng damit na iyon, tinago ko malapit sa mga sabon. Pinaghanap kami pero wala silang nakita. Mabuti na lang hindi natuklasan. Pero mula noon, hindi umalis ang amo namin ang 3 araw. Halos bantay sarado kami. Nalimitahan ako. Hanggang dumating ang araw na day off ko at lumabas ang amo namin. Sinabi ko kay Mao na kunin niya ang damit at itago sa akin pagbalik niya. Ayaw niya pero ginawa niya rin dahil ayaw niyang mabistong pareho kaming magkapatid. Yun na sana yung plano, pero isang araw may dumating na customer na halos kasing edad ko. Naghanap siya ng puting sandong may floral design sa loob. Nang marinig niya na bigay iyon ng lola niya, bago mamatay, biglang parang may kumurot sa dibdib ko pero hindi ko pinahalata. Kahit ganon, hindi ko na malayang ibabalik pala iyon ni Mao. Nang makita ko sa kanya na isinusoli, para bang pinahiya niya ako. Mas masakit pa dahil ginawa niya iyon sa harap ng amo namin. Kinagabihan, hindi ko na napigilan ang galit ko. Sinisisi ko si Mao, bakit niya binalik?
Ano bang pakialam niya sa ari-arian ng mayaman? Ang sagot niya simple, pero tumama, hindi lahat ng mahal ay nabibili. Yung iba, mahal dahil may alaala. Parang sumikip ang dibdib ko pero mas nangingibabaw pa rin ang galit ko noon. Dahil sa bangayan namin, nag-away kami hanggang umabot sa sabunutan. Naawat lang dahil nakita kami ng amo namin. Dahil doon halos natanggal kami sa trabaho. Hindi ko pa noon napagtanto na doon nagsisimula ang karma ko. Sa simpleng sandong hindi akin, doon pala may ikot ang kapalaran ko, kapalarang pinili ko rin. Pagkatapos ng sabunutan namin ni Mao, parang lumamig ang hangin sa pagitan naming dalawa. Pareho kaming tahimik habang naglalakad pa uwi mula sa kainan. Hirap magsalita, hirap din tumingin sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi ko man aminin, medyo nakakahiya dahil sa ginawa namin. Pero sa ego ko noon, ayaw kong tanggapin na mali ako. Sa isip ko, problema ni Mao ang may sobrang pagpapakabait. Ako, nag-iisip lang ng paraan para makaraos sa hirap ng buhay. Bakit parang ako pa ang masama? Kinabukasan, parang wala kaming kilala sa isa't isa. Pagpasok namin sa shop, normal lang ang kilos ni Mao, parang walang nangyari. Ako naman, pilit na deadma. Ngunit habang nakikita ko siyang kumikilos ng maayos sa trabaho, mas lalo akong nainis. Parang sinasampal niya ako sa kabutihan niya. Minsan, pag may magagandang damit na dumadaan sa kamay ko, tinititigan niya ako ng matalim, tila nagbabantay. Hindi niya ako pinagsasabihan, pero ramdam ko ang pag-iwas niya. Ayaw niyang madamay. Dahil sa presensya niya, hindi ako makapagkubli ng kahit anong damit. Sa una inis na inis ako, pero pag tumatagal, parang kinakabahan na rin ako. Siguro dahil nagmamasid na rin ang amo namin noon, lalo na matapos ang reklamo tungkol sa sandong may sentimental value. Parang takot akong mahuli pero mas takot akong mawalan ng oportunidad kuno o mawalan ng supply ng magagandang damit. Hindi nagtagal, may dumating na 3 lalaki sa shop, mga tekniko na naglagay ng Nakatitig lang ako sa kanila habang iniisa-isa ang paglalagay sa pader, bawat kamera, bawat anggulo. Parang biglang sumikip ang dibdib ko. Noon, nakakalusot ako dahil walang nakikita ang amo, pero ngayon iba. Nakatapat ang mga kamera sa counter, sa pasukan, at pati sa pwesto kong malapit sa washing machine. Sa unang beses, naramdaman kong parang may talina sa kamay ko. Hindi ko na basta-basta magagawa ang dati. Pero hindi ako sumusuko. Kahit alam kong mapanganib, nag-isip pa rin ako ng paraan. Napansin ko na walang kamera sa likod kung saan nakasampay ang mga natuyong damit. Hindi rin doon pumupunta ang amo namin, lalo na't mainit. Si Luisa, palaging nasa counter at ayaw gumalaw masyado. Si Mao lang ang posibleng pumunta roon, pero kung papakiusapan ko, baka hindi na niya ako sumbatan. Hindi naman niya ako isinusumbong kahit galit siya sa akin. Kaya kahit hawak ko ang kaba, pinalakas ko ang loob ko. Nagsimula ulit ako sa nakaw, paisa-isang panty, minsan bra, minsan t-shirt. Hindi kasing bilis ng dati, pero may paraan pa rin. Kapag nakasampay at tuyo na, kunwari naghahanap ako ng pwedeng tupiin, tapos biglang isasama ko sa balat ng tuwalya. Hindi kita. Hindi halata. Babalutin ko ng mabilis at saka itatago sa bulsa ko o kaya sa bag ko. Para bang nanalo ako sa laban bawat maisusuksok ko. Hanggang dumating ang babaeng kasing edad ko na may Chinese boyfriend daw sabi ni Luisa. Mahahal ang gamit niya, pati ang underwear niya. Hindi ko ito pinalampas. Sobrang lambot ng tela, parang mahal talaga. Kinuha ko ang isa. Wala namang reklamo kaya nakakuha ako ng 2 pa. Kapag sinusuot ko iyon, parang ang ganda-ganda ko. Parang mayaman kahit hindi kita. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko espesyal ako sa suot kong hindi akin. Iyon ang nagpalakas sa loob ko lalo, kung walang naghahanap, hindi kasalanan. Para bang iyon ang moto ko. Ganoon ako mag-isip para hindi ako makonsensya. At habang nakatingin ako sa gawin ng mga kamera, pakiramdam ko mas matalino ako sa mga nakapaligid sa akin. Pero hindi ko alam na doon na pala nagsisimula ang paglalim ng butas na hinuhukay ko. Dumami ang nagpapalaba dahil mura kami.
Mas maraming pwedeng pag-interesan. Mas marami rin ang naa-addict sa convenience ng shop. Araw-araw may mga nagdadala ng labahin, estudyante, office worker, mayaman, babaeng may boyfriend na Chinese, matanda, bata. Iba-iba ang damit, iba-iba ang kwento, pero sa akin, lahat iyon parang paninda. Dahil sanay na akong itago ang mga damit, hindi na ako nag-aalala sa kamera. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ako basta magnanakaw, masipag lang akong maghanap ng chance. Tumatagal ako sa banyo para itago ang mga nadadala ko, tinatakpan ko ng tuwalya, minsan nilalagay ko sa bag ni Mao para hindi niya mahuli agad habang wala pa siyang alam. Kahit ayaw niya ng mga nakaw, hindi naman niya kayang identity na kapatid niya ako. Hinahayaan na lang niya. Pero napansin kong nag-iba siya. Hindi na niya ako sinusermunan. Hindi rin siya tumatanggap ng kahit anong binibigay ko sa kanya na galing sa nakaw. Tila nahihiya siya o nag-aalala. Sa bawat tingin niya sa akin, may kabigatan. Parang sinasabi ng mga mata niya na hanggat kaya ko, lalaban ako sa mali. Ngunit sa akin noon parang panghihina iyon. Wala siyang lakas para pigilan ako. Mabuti. Mas may chance ako. Hanggang isang araw, sinabi kong ipapadala ko sa probinsya ang mga damit na naipon ko sa sako. Hindi ko alam na iyon ang magiging simula ng mas malaking problema. Sa oras na may makakita ng damit doon, sa lugar na kilala kami, sa lugar na walang kihi, doon pala unang babalik ang karma ko, hindi sa syudad, kundi sa sariling bayan. At hindi ko kailanman inakala na ang mga damit na akala ko'y nagbibigay ganda sa akin, balang araw ay babalik bilang sumpa. Dumating ang araw ng pagpapadala ko ng sako. Pinuno ko iyon ng mga damit na nakuha ko sa loob ng ilang buwan. Nakabalot ng mahigpit, may tape at tela pa sa labas para hindi mabuksan. Nilagyan ko ng pangalan ng nanay namin at ipinasabay sa kakilala ni Aling Bet na uwing Mindoro. Habang ibinababa ang sako, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, parang may isang malaking tagumpay na naman akong nakuha. Pero si Mao, nakatingin lang sa akin, hindi ko alam kung galit, takot, o napapagod na lang sa pakikisama sa akin. Pagkatapos ng ilang araw, nag-text si nanay. Ang sabi niya, ang ganda raw ng mga damit na pinadala ko. Mabilis na ibenta at maraming pumuri. Kahit sa maliit naming baryo, napansin ang mga tela na bago at hindi basta-basta. Para bang bumaba ang mga damit mula Maynila, pero hindi nila alam, sa totoo lang, hindi akin at hindi rin dapat sa amin. Tuwang-tuwa ang nanay ko at dahil doon mas lumaki ang ulo ko. Pakiramdam ko, matalino ako, magaling at may silbi sa pamilya. Mas naging agresibo ako pagkatapos noon. Halos kada linggo, nag-ipon ako ng mas maganda, mas sosyal, mas mahal tingnan na damit. Para sa akin, wala nang masama sa ginagawa ko. Hindi ko naman ninanakaw para sa sarili ko lang. Kumikita pa nga ang pamilya ko. Napapakinabangan. Kaya't kahit papilit akong pinipigilan ni Mao, hindi na tumatalab kahit sermon niya. Hindi na rin siya galit ng lantaran, parang napapagod na lang siyang magsalita. Pero may mga sandaling nakikita ko siyang nagdarasal, bago matulog, mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryong luma. Siguro humihingi siya ng tulong na mailayo ako. Pero sa akin, wala namang mali, kaya ano ang ilalayo. Isang gabi, bago kami matulog, bigla kaming nagkwentuhan ng mga kasama namin sa laundry. Napag-usapan ang mga napapasok sa ospital dahil sa mga kulam, sumpa at karma. Kwento ni Luisa, may kakilala raw siya na nagtitinda ng mga gamit na hindi sa kanya at nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Biglang nagpatuyo ang bibig ko. Ngunit mabilis ko rin itong binaliwala. Ang sabi ko sa sarili ko, baka chismis lang, baka gawa-gawa lang para takutin ang mga katulad ko. Pero nang gabing iyon, hirap akong makatulog kahit gusto kong paniwalaan na wala akong ginagawang masama. Kinabukasan, nag-umpisang magbago ang kapatid kong si Mao. Napansin ko na wala na siyang pakialam kung may kukunin ako. Walang sermon, walang pigil. Pero sa mga mata niya, may kaba. May takot. Tila nagbibilang siya ng araw. Nagtanong ako, bakit parang wala ka ng pakialam? Simple lang ang sagot niya, basta te, huwag ka na lang magsisisi pag dumating na.
Napatawa ako, parang biro sa akin iyon. Anong darating? Sino ang magpaparusa sa akin? Ang mga mayayaman na wala namang pakialam sa nawawalang damit. Pero hindi ko alam, sa mga salita niya may ibang ibig sabihin. Hindi takot sa tao, kundi takot sa balik ng ginagawa ko. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang balita mula sa Mindoro. Nagtataka raw ang mga kapitbahay kung bakit iba't ibang klaseng mahal na damit ang binebenta ng nanay ko. Nakilala raw agad na hindi iyon nabibili sa probinsya. May nagtanong kung saan galing. Hindi alam ni nanay ang sagot ko. Ang sabi niya, bigay ng mga amut ko. May naniwala, pero may nagsimulang magduda, lalo na't may isang kapitbahay na nawalan din daw ng ganong klaseng damit nang magpunta sa Maynila. Bago pa kumalat ang tsismis, nagpasya si nanay na itabi muna ang mga natitira naming benta. Doon ako unang kinabahan kahit hindi ko aminin. Parang may nakatingin, may nagmamasid sa amin kahit malayo. Sa shop, mas dumami ang nagrereklamo. Hindi lahat about sa nawawalang damit, pero may mga nagtatanong, hindi ba ito ang pinapalaban namin dati? May iba pang nagdududa sa kulang na underwear. Hindi sila sigurado, pero may pangamba. Bawat reklamo, tumataas ang kaba ko pero hindi pa rin ako tumitigil. Ang sabi ko, makakaraos din ito, lilipas din hindi nila kami kilala, hindi nila alam kung sino ako. Hanggang isang araw, dumating ulit ang babaeng may mamahaling gamit, yung kasing edad ko, yung may Chinese boyfriend. Nangingiti ako dahil alam kong may makukuha na naman ako. Habang pinapalagay ni Luisa ang mga label sa mga gamit, tumayo ang lalaki sa gilid ng counter at tahimik na nagmasid. Tila binibilang ang mga pinapalaba. Ngayon lang siya sumama. Ngayon lang siya nagbantay. Parang iba ang tingin niya, hindi niya ako kilala pero parang kilalang kilala niya ang gusto kong gawin. Pag-uwi namin, hindi ako mapakali. Si Mao, nakatingin lang sa sahig habang kumakain. Inaya ko siya maglakad palabas. Saglit kaming tumahimik hanggang bigla niyang sinabi, "Te, may nakita ako sa likod kanina." Napakunot ang noo ko. "Ano naman yun?" sagot ko. Ang sagot niya, mahina pero ramdam. May nakasabit na pulang tela, may buhok na tali sa loob. Napatawa ako. Arte mo, baka basura lang. Pero hindi siya natawa. Hindi siya ngumiti. Tumingin lang siya sa akin ng diretso, parang may ibang ipinapahiwatig. Te baka hindi niya natapos ang sasabihin. Pero alam ko, kahit hindi niya sabihin, may takot siyang hindi ko na kayang tawanan. Noong gabing iyon, unang beses akong natakot hindi sa tao, kundi sa pwedeng bumalik sa akin. Ngunit kahit natatakot na ang isip ko, hindi pa natatakot ang kamay ko. Doon nagsimula ang tunay na sumpa. Hindi sa damit, kundi sa pagnanasa ko. Pagkalipas ng ilang araw, parang lalo akong naging balisa. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi ni Mao tungkol sa pulang tela at buhok, o dahil sa pagtingin ng boyfriend nung babaeng nagpapalaba. Ramdam ko na may nagmamatsyag, pero ayaw kong isipin na tungkol iyon sa mga ninakaw kong damit. Paulit-ulit ko sa sarili ko, damit lang iyon. Walang mamamatay sa nawawalang bra o panty. Pero kahit ganoon, hindi ko mapigilang mapatingin sa mga bag ko, sa mga itinatago ko, at maramdaman na parabang may nagtatago rin para sa akin. Isang hapon, nakauwi kami ng maaga. Napagod kami dahil sobrang daming nagpakuha ng labahin at ang daming reklamo na baka may kulang. Hindi naman sila sigurado, pero iba ang mga tingin nila. Parang may bulong sa sarili ko na nagsasabing, tama na, pero mas malakas ang ugaling kumakapit sa akin. Para bang kahit takot ako, adik ako sa kung anong nakukuha ko. Hindi ko na iniisip kung para saan. Gusto ko lang may bagong tela sa kamay ko. Kinagabihan, bumaba kami para bumili ng pagkain. Tahimik ako, si Mao lang ang nagtanong kung gusto ko ng pansit. Habang naglalakad kami, nadaanan namin ang laundry shop. Sarado na. Pero nang mapatingin ako sa loob, parang may anino sa likod ng salamin. Saglit lang. Parang dumaan. Pumikit ako at bumuntong hininga. Baka pagod lang ako. Baka imahinasyon lang. Pagbalik namin sa tulugan, magulo ang kalooban ko.
Nagbihis ako para matulog, pero habang hinuhubad ko ang damit, napansin kong may maliit na hibla ng buhok sa loob ng bra na suot ko, yung pulang terno na galing sa babaeng may Chinese boyfriend. Buo ang buhok, parang hindi naputol. At hindi iyon buhok ko, mas manipis, mas maikli, kulay tsokolate. Napakagat ako ng labi. Sinubukan ko itong bawiin sa isip ko, baka dumikit lang. Pero sa kaloob-looban ko, parang lumalamig ang sikmura ko. Hindi ko iyon sinabi kay Mao. Kung magsasalita ako, tiyak sisimulan na naman niya ang sermon. Kaya tumalikod ako kahit hindi ako mapakali. Paghinga ko ay hirap. Ang tulog ko, mababaw. Parang may humihila sa buhok ko habang nakahiga ako. Nagising ako ng pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Akala ko panaginip lang, pero pag-ikot ko ng ulo, nakalailay ang ilang hibla ng buhok ko sa unan. Para bang may pumunit dito. Pagkatapos nun, nagsimula na ang iba pang kakaiba. Tuwing maglalakad ako sa loob ng shop, pakiramdam ko mailalakad din sa likod ko kahit wala naman. Kapag kukuha ako ng damit sa sampayan, hindi ako mapaliwanag na nanginginig, lalo na sa mga suot ng babaeng iyon. Minsan pa nga, naisip ko, baka huwag na lang. Pero tuwing naiisip ko ang mga papuri ni nanay sa mga padala ko, ang perang kinikita nila sa probinsya, agad nabubura ang kaba. Natatakpan ng kasinungalingang para naman sa pamilya. Hanggang isang gabi, dumating ulit ang babae. Nakaupo siya sa gilid ng counter habang pinapakita ni Luisa ang mga nilalagay na marka sa damit niya. Sinabayan siya ng boyfriend niya. Tahimik lang ang lalaki, pero mas nakakatakot kung paano siya tumingin. Hindi galit, hindi rin masungit, parang nag-iisip kung may dapat ba siyang tandaan. Mas lalo akong hindi makalapit sa mga gamit ng babae. Hindi ko alam kung napapansin ba nila ako, pero parang lumalabo ang paningin ko tuwing napapadikit ako sa mga damit niya. Pag-uwi namin, si Mao ang unang nagsalita. Te, hindi mo ba napapansin? Yung babae yung mga gamit niya hindi iyon basta gamit. Napangisi ako. Ano na naman? May multo na naman? May kulam na naman? Pero ang sagot niya, seryoso at mababa, hindi gamit ang may problema kundi taong may hawak. Tumahimik ako. Ayaw kong tanggapin pero may parte sa akin na parang naduduro. Simula noon, lumalalim ang problema. Hindi pinapansin ng amo namin ang kakaibang takot namin, pero parang may pakiramdam siyang may mali. Palagi siyang nakatingin sa mga kamay namin habang nagtatrabaho. Lalo na sa akin. Kung minsan, parang gusto niya akong tanungin pero wala siyang pruweba. Wala siyang kikihi sa sampayan. Wala siyang ebidensya. Ako lang ang nakakalam. Isang araw, umuwi kami ni Mao na hindi nag-uusap. Pagbukas namin ng kwarto, napansin ko na parang may mabigat na amoy. Hindi mabaho, pero makapangyarihan, parang usok ng kandila o tuyong buhok na sinusunog. Nakita ko ang bag ko, nakabukas ng kaunti kahit alam kong isinara ko iyon. Nilapitan ko. Nang silipin ko, may pulang telang nakapatong sa damit na ninakaw ko. Hindi akin ang telang iyon. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Hindi ko alam kung sinong may galang nakialam sa gamit ko. Biglang napahawak ako sa bag, pero si Mao ang humawak sa kamay ko. Huwag mo galawin. Hindi ko alam kung bakit, pero natigil ako. Hindi siya nagalit, hindi niya ako pinagalitan. Mahina pero sigurado ang boses niya, te may kapalit lahat ng inaangkin mo. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagsalita. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang takot niya o panindigan ang kasinungalingan ko. Pero sa gabing iyon, unang beses kong hindi pinangarap ang maganda at marangyang tela. Ang unang pumasok sa isip ko ay isang tanong, paano kung hindi ko na kayang isoli ang hindi ko naman pag-aari? At doon nagsimula ang tunay na kabayaran. Hindi sa pera. Hindi sa kahihiyan. Kundi sa bagay na hindi nabibili, kapayapaan. Kinabukasan, kahit hindi ko sinabi, hindi ko dinala ang bag na may pulang tela. Iniwan ko iyon sa kwarto, parang nilayuan ko ang apoy. Ayaw kong mahawakan kahit isang hibla ng mga damit sa loob. Hindi ko rin maintindihan, ako ba'y natatakot sa mismong ebidensya ng pagkakasala,
o natatakot lang sa tela at buhok na hindi ko alam kung paano napunta roon. Pero kahit anong dahilan, ramdam ko na may bagay na hindi dapat nagkaroon ng buhay sa mga ninakaw ko. Pagpasok namin sa shop, hindi ako nagsusuot ng kahit anong galing sa nakaw. Para akong naligo sa malamig na tubig, hindi ako komportable, parang may kulang sa katawan ko. Pero kahit walang ninakaw sa araw na iyon, ramdam kong hindi ako ligtas. Halos hindi ako makatingin sa mga customers. Lalo na sa babaeng may Chinese boyfriend. Nang dumating sila para magpalaba, kahit hindi ko tiningnan ang mga hawak nilang gamit, parang ako ang binabantayan. Hindi ako nagsasalita, hindi ako tumitingin sa kanila, pero parang lumulubog ang sikmura ko sa bawat segundo. "Uy Heidi, pakiayos daw muna yan," utos ni Luisa, sabay abot sa akin ng basket ng mga bagong labahin. Agad kong tinanggap, pero nagulat ako nang maramdaman kong napakalamig ng isa sa mga damit, parang basa, pero hindi naman basa. Napalunok ako. Hindi ko alam kung simpleng takot lang o may ibang humahawak sa dibdib ko. Ngayon ko lang naramdaman na hindi na ako excited sa magagandang damit. Natatakot ako. Habang tinatanggal ko ang mga label ng damit para ipagsama-sama, napansin kong may isa sa ilalim. Kulay puti, manipis, floral ang design. Sando. Katulad ng una kong ninakaw noon, yung dahilan ng unang reklamo, unang takot, unang sermon ni Mao. Hindi ko alam kung iisang tao ba ang may ganitong klaseng panlasa o insulto ba iyon sa akin, pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang nakatingin iyon sa akin kahit tela lang. Pinili kong iwasan kaya't inabot ko kay Mao. "Ikaw na maghiwalay niyan," sabi ko, sabay pilit ng ngiti. Tumingin lang siya sa akin. Wala siyang sinabi, pero parang alam niyang hindi na ako makatingin ang diretsyo sa isang simpleng piraso ng tela. Pagkalipas ng ilang oras, biglang dumating ang amo namin. Mahirap siyang basahin, hindi siya palaging nagagalit, pero hindi rin nagpapakita ng lambing. Ngayon, napansin ko ang paraan ng pagtitig niya sa bawat isa sa amin. "Ang dami na namang nagrereklamo," sabi niya habang nagbibilang ng pera. Hindi man daw nawawala pero parang may kulang. Parang hindi pareho ang ibinabalik. Tila may malamig na hangin na dumaplis sa batok ko. Hindi niya binanggit ang salitang kinawawala, pero parang mas mabigat pa iyon. Hindi nawawala pero may mali. Hindi eksakto. Hindi tugma. Alam kong kahit sabihin kong hindi ako magnanakaw, ang mismong pagnanasa ko ang nag-iba sa mga bagay nila. Kumbaga, kahit hindi mo kunin, kapag ginamit mo ng mali, nagiging pag-aari mo. Habang kausap niya si Luisa, may dumating na matandang lalaki. Hindi customer, mukhang taga-ayos ng kung ano. May dala siyang maliit na kahon na punong-puno ng mga gamit sa kahon na parang pangkuryente. Sabi niya, nagpapasuyo raw sa akin may ipapatingin dito. Napatingin ako kay Mao. Kahit hindi ko sabihin, pareho kaming kinabahan. Akala ko Akala ko baka dagdag kamera. Ngunit nang buksan niya ang kahon, hindi iyon mga kable. Hindi rin mga tools. Mga piraso ng tela, buhok, pako, at mga parang buhangin na nakatali sa maliit na supot. Kulay itim, pula at kayumanggi. "Bakit po yan?" tanong ni Luisa, curious pero hindi takot. Umiti ng kakaiba ang matanda. "May nagpapahanap ng bagay dito. Hindi raw para ibalik kundi para hanapin kung sino." Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung ako ba ang hinahanap o ang mismong mga ninakaw ko. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matakot sa matanda o sa kahon. Pero ang sigurado, si Mao, biglang huminga ng malalim. Ikinuyom niya ang mga kamay niya, para bang gustong humawak sa akin pero natatakot. May mga nawawala raw, dagdag ng matanda. Pero hindi pera. Hindi gamit. Alaala. Parang may humampas sa tenga ko. Alaala. Nga. Hindi ko ba naisip yun? Hindi lang tela ang ninanakaw ko. Hindi lang pulang panty, hindi lang sando, hindi lang bra. Kundi kung ano ang hinihigaan ng katawan nila, kung ano ang pinagpapawisan nila, kung ano ang binili sa espesyal na araw, kung anong regalo ng mga taong mahal nila. Lahat ng iyon, kinuha ko at ibinenta.
At kung totoong may mga taong naniniwala sa kulam o sumpa, ano ang gagawin ng mga alaala kapag inalis ko sa may-ari? Sino ang maghahanap? Sino ang magpahihiganti? Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot mahuli ng tao. Mas natakot akong baka may nawala ng alaala at ako ang pumalit. Baka ako ang pagsuotan, hindi ko naman pag-aari ang kwento nila. Bago umalis ang matanda, tumingin siya sa akin. Diretsong-diretso, parang may alam siya kahit hindi niya ako kilala. May kukunin lang ako sa bag ninyo, sabi niya. Hindi niya sinabi kung kaninong bag pero naramdaman ko agad, hindi kay Mao. Hindi kay Luisa. Bag ko. At doon ko naramdaman ang futuro ko, hindi bilang magnanakaw ng damit kundi magnanakaw ng kapalarang hindi akin. Bago pa siya makalapit, para akong nanigas. Hindi ako makatakbo. Hindi ako makapagsalita. At doon ko lang nalaman kung gaano kabigat ang tunay na pagkakamali, hindi kapag nahuli, kundi kapag may babalik upang kunin ang kapalit. Isang bagay na hindi ko kayang hugasan. Hindi ko kayang isoli. Hindi ko kayang pagbayaran sa pera. Kundi sa sarili ko. At doon nag-umpisa ang kabayaran. Hindi pahol pero parating na. Nang sabihin ng matanda na may kukunin siya sa bag, pakiramdam ko tumigil ang oras. Parang biglang lumamig ang paligid kahit tirik ang araw. Hindi ko maipaliwanag, pero parang lahat ng tao sa shop ay nawala, kahit naroon sila. Si Mao lang ang malinaw sa paningin ko, nakatitig sa akin na para bang gusto niyang sabihin na, huwag kang gumalaw. Pero hindi ko alam kung paano ko siya pakikinggan, paano ako tutugon. Hindi ako makagalaw, parang may mabigat na kamay na pumipigil sa akin kahit hindi ako hinahawakan. Lumapit ang matanda sa bag ko. Hindi siya nagmamadali. Isa-isa niyang hinawi ang mga gamit sa ibabaw ng mesa bago inilagay ang kahon niya. Hindi siya nagtanong kung kanino ang bag, hindi siya nagpaalam. Binuksan lang niya ito na para bang alam niyang may karapatan siyang buksan. May bagay dito, bulong niya. Hindi sa maihawak pero ayaw bumitaw. Nanlaki ang mata ko. Ayaw kong makita pero ayaw ko ring hindi alam. Gusto kong pigilan pero nanginginig ang kamay ko. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas. Ang nakakatakot, wala ring pumipigil sa kanya. Ni amo namin, ni Luisa, ni Mao. Para bang lahat sila nabigyan ng karapatang hindi kumilos. Dahan-dahan niyang inangat ang pulang tela na nakita namin kagabi. Nakabalot pa rin iyon ng buhok, buo, nakapulupot doon. Kumuha siya ng maliit na gunting sa loob ng kahon niya, hindi parang ordinaryong gunting, kundi parang luma, itim ang hawakan, may kalawang. Hinawi niya ang buhok at naamoy ko ang amoy nito. Hindi mabaho. Pero mabigat. Para bang usok na hindi mo mapaparating kung saan galing. Amoy na nanginginig ang laman ng sikmura mo. Nagdasal ang matanda ng pabulong. Hindi ko maintindihan kung salitang katutubo, Latin o dasal lang na hindi ko kilala. Narinig ko lang ang salitang ki, hindi pag-aari at bitaw. Tapos bigla niyang pinutol ang buhok mula sa tela, tila tinatanggal ang pagkakakapit. Nang maputol, dumulas ang buhok na parang nahulog ng kusa. Nanginig ang kamay ko. Parang ako ang hinihiwa. Pagkatapos noon, tumingin siya sa akin. Hindi siya galit, hindi siya masaya. Parang naaawa siya. May mga bagay, sabi niya mabagal, hindi mo maangkin kahit suot mo. Hindi ko alam kung sasagot ba ako. Hindi ko rin alam kung dapat ba. Kinuha niya ang buhok at tela at inilagay sa supot, parang basura na kailangan ilayo. Pero bago siya umalis, tumingin siya kay Mao. Ikaw, bata malinis. Napatingin si Mao sa akin, parang nahihiya. Ikaw lang ang hindi napitan, dagdag pa ng matanda. Mas lalo akong nalugmok sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong mahiya dahil hindi ako malinis o matakot dahil may dumidikit sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng dungis ang mayroon ako, hindi ba damit lang ang kinuha ko. Pero ang totoo, hindi lang damit ang ninakaw ko. Kinuha ko ang karapatan ng mga taong may kwento sa bawat tela. Kinuha ko ang bagay na may kahulugan kahit para sa kanila lang. Pag-alis ng matanda, lahat kami biglang nakahinga.
Parang matagal kaming nakatingin sa isang pintuang hindi namin masara. Hindi nagsalita ang amo namin, hindi rin ako pinagalitan. Pero sa tingin niya, may pagdududa, may pag-iingat. Hindi niya kailangan magsabi. Alam kong alam niya. Habang naglalakad pa uwi, walang nagsalita sa amin ni Mao. Pero pagdating sa kwarto, siya ang unang nagtanong, "Te, ano gagawin mo?" Hindi ko alam ang sagot. Gusto kong magpaliwanag, pero hindi ko kayang sabihin kinakatakutan ko ang mga bagay na hindi ko binili. Kaya't umupo lang ako, nakayuko, at sinabing mahina, ayoko na. Hindi iyon ibig sabihin na titigil ako para sa kabutihan. Ibig sabihin lang, natatakot na ako. Hindi agad nawala ang problema. Nang gabing iyon, habang nagbibihis ako, napansin kong may konting guhit sa balikat ko. Parang kinayod ng matalas na kuko. Hindi masakit, pero maliwanag ang marka. Hindi ko matandaan kung saan galing. Hindi ko naman nagasgasan sa trabaho. Hindi ko rin napansin kanina. Hanggang tingnan ko ang buhok ko sa salamin. May ilang hibla na kulot at hindi akin. Nakalawit sa gilid, parang sinadya. Parang ginamit ng iba ang ulo ko. Mamao, mahina kong tawag. Paglapit niya, nakita niya ang marka at ang buhok. Hindi na siya nagalit. Hindi na siya nagsigaw. Hindi rin siya sabi ko na. Tahimik lang siya. Tumingin sa akin ng may awa, hindi galit, hindi inis. Yun ang pinakamahirap, ang kaawaan ka ng taong alam ang kasalanan mo. Hindi mo na kailangan magsuot ng hindi sa iyo, sabi niya mahinahon. Kasi pati hindi mo pag-aari, nakukuha ka rin. Doon ako napaiyak. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa hiya. Kundi dahil sa takot na hindi ko maintindihan kung ano ang nangangabit sa akin. Hindi ako natatakot sa pulang tela, sa buhok, o sa matanda. Ang kinatatakutan ko ay ang posibilidad na baka hindi ko makayanan ang ibabalik sa akin. At habang umiiyak ako, naramdaman ko lang ang boses ko sa loob ng ulo ko, paulit-ulit, kung kaya kong kunin ang hindi akin paano kung kaya rin nila akong bawiin. Hindi ako makatulog. Hindi ako makahinga ng maayos. At sa unang pagkakataon hindi ko ginustong magsuot ng kahit ano. Dahil baka hindi na ako ang magsuot. Baka ako na ang isuot. At iyon ang simula ng sumpang hindi ko alam kung paano tatapusin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nagsuot ng kahit anong hindi akin. Nilagay ko sa sulok ang mga damit na ninakaw ko, hindi ko man masabi sa amo o sa kahit kanino, alam kong hindi ko na kayang hawakan ang mga iyon. Para bang kahit dulo lang ng tela, may hatak na hindi ko alam kung galing sa tao o galing sa konsensya ko. Si Mao lang ang nakakaintindi kahit hindi niya ako pinilit o sinermunan. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang pagbabantay niya sa akin, parang takot siyang may mangyari ulit. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho ako ng hindi umiwas, pero hindi rin ako nagtitipon ng kung ano. Hindi ako tumitingin sa ganda ng damit ng mga nagpapalaba, hindi ako naiinggit sa tela. Para akong napagod bigla sa pangarap na magkaroon ng magarang gamit. Ang dating pananabik sa bawat bagong labahin, napalitan ng kaba na baka may masama sa bawat pagtitig ko. Hindi na ako yung Heidi na umaasang makadiskarte. Parang ako na yung taong takot sa bawat himaymay. Isang umaga, tinawag kami ng amo namin. Tahimik siyang nag-abot ng sobre sa akin. Heidi, sabi niya, magaling kang magtrabaho. Pero marami nang nagrereklamo nitong mga buwan. Hindi niya sinabi na ako. Hindi niya tinanong kung ako. Pero alam ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kayo tinatanggal, dagdag niya. Pero baka mas mabuti kung umuwi muna kayo sa pamilya ninyo. Kapag handa ka, bumalik ka. Kung gusto mo. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumuha dahil may awa pa siya o matakot dahil gusto na niya akong lumayo. Ang sagot ko lang, opo, sir. Mahina, pero totoo. Walang galit. Walang depensa. Parang sa unang beses, tanggap ko ang parusa. Si Mao, hindi nagsalita pero halatang nagulat. Ayaw niya akong sabayan sa pag-uwi, pero sinabi niya, kung uwi ka, sasama ako. Hindi kita iiwan. Doon ko naramdaman ang unang sakit na hindi galing sa takot, kundi galing sa hiya.
Dahil kung hindi niya ako sinamahan sa mga pagkakamali ko, bakit tinutulungan niya ako sa pagbayad? Pag-uwi namin sa Mindoro, sinalubong kami ni nanay. Tuwang-tuwa siya dahil akala niya malaking kinikita ko. Gusto niya pang magbenta ulit ng mga padala kong damit. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko rin kaya magsinungaling ulit. Kaya't sa hapagkainan, habang kumakain kami ng tuyo at kanin, nagsalita ako ng diretso, kahit nanginginig ang boses ko. Naihuwag na po natin itinda yung mga damit na pinadala ko. Hindi po iyon sa atin. Natahimik si nanay. Hindi agad siya nagalit. Pero nakita ko ang takot sa mata niya. Hindi takot dahil sa nagawa ko, kundi takot sa maaaring kapalit. Hindi ko inamin ang lahat, pero sapat na ang sinabi ko para huminto siya sa pagtatanong. Halata ring nabigatan siya, parang naramdaman niya kung ano ang napasok ko. Hindi niya ako pinagalitan. Yumakap lang siya pagkatapos kumain. Mahigpit. Parang nagpapasalamat na umuwi ako ng buo. Ilang linggo akong hindi lumabas. Hindi ko na hinawakan ang mga ninakaw na damit. Nakabalot lang iyon sa isang sako sa ilalim ng higaan. Wala kaming lakas ng loob itapon. Parang kapag itinapon namin, mas lalo kaming magdudugo. Hindi rin namin kayang ibenta ulit. Kasi sa akin, hindi na iyon tela. Hindi na iyon gamit. Alaala na ng pagkakamali. Isang araw, dumating ang isang matandang babae sa amin. Hindi ko siya kilala. Hindi ko na rin maalala kung nakita ko ba siya noon. Humingi siya ng tubig kay nanay. Nang papalabas na siya, lumingon siya sa akin at nagtanong, may tinatago ka sa bahay niyo, Hija. Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko rin alam kung bakit gustong lumabas ang luha ko. Pero tinignan niya ako ng hindi galit, hindi rin ng usig. Parang alam niya na hindi ko kailangan pagsisihan ng paulit-ulit. Ang sabi lang niya, kung hindi sa inyo, ibalik niyo sa lupa. Hindi lahat kailangan ipasa. Hindi lahat kailangan ipaliwanag. Pag-alis niya, napagkasunduan namin ni nanay at maon na hukayin ang likod ng bahay at ilibing ang sako. Walang dasal, walang salita. Wala ring galit. Nilibing lang namin na parang bangkay. Hindi namin alam kung tama ba ito o mali. Pero ang alam namin tapos na. Wala nang dapat hawakan. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-umpisa akong maglaba ulit sa probinsya. Hindi na para makakuha, hindi para mainggit, hindi para makakuha ng maganda. Ngayon, kahit basahan lang ang ibigay ng mga nagpapalaba, pinapahalagahan ko. Kasi naiintindihan ko na, kahit gaano kamura, hindi ko alam kung may kwento iyon. Maaaring hindi mahal para sa akin, pero baka mahal para sa kanila. Si Mao, masaya siyang nakita niya akong nagbabago. Hindi niya kailangan magsabi ng buti naman. Ang totoo, sa mga mata niya, nakita ko ang kapatawaran kahit hindi ko pa hinihingi. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ba ang sumpa. Hindi ko alam kung kulang ba iyon, o karma, o konsensyang nakita ko lang sa anyo ng buhok at tela. Pero alam ko na may mga bagay na hindi dapat inaangkin kahit kaya mo. Hindi dahil wala kang pera. Hindi dahil mahirap ka. Kundi dahil hindi mo alam kung gaano kalalim ang kwento ng may-ari. At mula noon, natutunan ko ang pinakamahirap na gamitin, hindi ang magagandang damit. Kundi konsensya. At iyon ang hindi ko na muling ibebenta. Hindi ko na muling ipagpapalit. Hindi ko na muling nanakawin.